Ang sunod na pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa Maynila. Maraming salamat sa oras ninyo at sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin at sa amin ngayong gabi na ito. Maraming salamat. Madami sa inyo ang hindi pa, wala pa na ni hapon, hindi pa naghapunan. Marami sa inyo ang hindi pa naghapunan, hindi pa nakaluto, at kanina pa dito, mainit, pero nandito kayo para sa amin at para sa bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Susunod ko pong pagpapasalamat. Mahal ko kayo, ma'am. Mahalin din natin patuloy ang ating mahal na inang bayan, ang Pilipinas. I love you too. Sisterly love na ito, sis. Mahal ko kayo. Kaya ako nandito. Ang susunod po na pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin. Papasalamat po kami sa pagmamahal at suporta na ipinapakita nyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po. Duterte! 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 Marami po sa inyo ang nag-celebrate ng kanyang birthday noong March 28, 2025. At kami po ay taus-pusong nagpapasalamat at masaya dahil nakiisa kayo sa kanyang 80th birthday celebration. Dahil hindi po lahat tayo ay mabibigyan ng pagkakataon na umabot ng 80 years old. Kaya maraming salamat at sinelebrate nyo ang kanyang 80 years. Ang susunod na pagpasalamat ay mula po sa akin. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong kampanya at sa inyong boto para sa akin noong halalan ng 2022. Maraming salamat sa suporta ninyo. At syempre, ang aking pagpapasalamat pa rin sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin at sa ating mga kasamahan at sa aming opisina, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat. Ang aming pong pamilya ay merong malaking utang na loob sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa inyong pagkakataon na inyong ibinibigay sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Tako, kayo ang amo ang utang ang kabubuton kaninyong tanan, mga kaigsuunan namo. Yes! Sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Daghan kayong salamat. Ang susunod po ay mga kampanya po ako sa inyong lahat. So, galing ko lang po yung seal ng aking opisina. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Duterte! 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 Tinanggay ko lang. Iba kasi yung opisina, iba din yung pangangampanya. Pero kung sa Pangulo lang, pumili na lang kayo. Si Isko Moreno, si Sara Duterte, wala kaming problema. Yes! Para Isko!
Sa rice ko! Bakit po ba lagi pabalik-balik o paulit-ulit ang problema ng ating bayan? Dahil po, paulit-ulit din yung ugali natin sa pagpili ng ating mga leader. Sino yung binoboto natin? Ngayong darating na halalan, marami ang nagtatanong, ano bang pwede naming gawin? Wala naman kaming pera, wala kaming makinarya, ordinaryong tao lang kami na nakatira sa gilid ng daan kung saang subdivision. Pero gusto namin na merong makitang pagbabago na nangyayari at para sa ating bayan. Una po, ang ugali natin sa pagpili ng ating mga kandidato ay kung sino yung naaalala natin. Sino yung magaling kumanta, sino yung magaling sumayaw, sino yung magaling magpatawa. Yan lang lagi nating naaalala kapag tayo ay boboto na. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako niya noon na siya ay tumatakbo? Tinupad ba niya ang pangako niya? Diba? Dapat tinatanong natin ang sarili natin, ano bang nagawa ng tao na ito? Nangako siya, sorry ma'am, Duterte! 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 alam niyo, paano ko ba sabihin ito? Hindi, ganito. Tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Sara Duterte. Si Bongbong Marcos, hindi si Amy Marcos. Ito, hindi na ako nang paalam sa'yo. Sasabihin ko na, tanggalin na lang natin ito. Okay lang sa'yo? Kasi matuwag. Yun! Yan. Iba pa mga cellphone. Ano yun, napumayat na. Yan! Salamat, Martin Romualdez! Pumayat si Inday Sara! Kadyo lang ba? Seryoso. Mahal ko kayo, ma'am. Ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy ha, kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipapile na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos. Duterte! Duterte! Kayo lahat, kailan ng sedisyon. Kayo lang, may kaso na kayo bukas. So, ito yung araw na paalis siya, papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na
kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming kaming tatlo lang yun eh, pasensya na silang dalawa. Parites yung nandoon sa harap, silang dalawa. Nag-usap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istoryano. So ako dito, anak, Kuya Waning, inihang in English eh. We will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakirinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Ivy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating konstitusyon. Kaya yan ang pruweba ko, proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Marcos. Okay naman, pwede ka na umalis. Wait lang, sandali. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Okay na ma'am, pwede ka na lumipat sa QC. Good na dito. Imutan ko na yung sasabihin ko. Tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon, may pangako siya. Binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya dapat tinitingnan natin. Sumayaw, oo. Kumanta, oo. Bakit hindi? Pero tinitingnan natin. Ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Ha? Yan yung unang. Lagi na lang tayo. Sorry, ma'am. Namuputol. Sorry, ma'am. Kasi naman sabi ko, ito lang. Duterte! Duterte! Alam niyo, yung bangag na yan, hindi totoo. Hindi naman ako kasi tumawa dahil tinawag siyang bangag. Doon ka din, di ba? Hindi ako, kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba? Bangag, bangagan, bangag. Oo. So, pag sinabi mong bangag sa Bisaya, hindi siya adik. Ang sabi sa ko, akida. Diba? Oo. So, hindi talaga ako natawanan. Tinawag siya bangag. Kasi sa Bisaya, bangag ay butas. Hindi, at saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. Diba? Bangagan. Ang pinagtawanan ko, dahil ang rally na yon ay kontra sa pag-amyenda ng konstitusyon. Yun yung rally na yon. Tapos nagulat na lang kami na iba na yung
napag-usapan doon sa rally. Pero balik tayo sa Bangakma. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech ko. Sinabi sa akin, ng partner ng uncle ko, noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at kinalok talaga sila ng droga. Kung hindi, yung wala naman ako sinabi na pangalan. O talaga, alam nyo, may malaki bang tulungan ang Maynila para sa atin lahat? Puno na! Hindi nila tayo kakayanin ni Kulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte. Kulong na. Hindi yung partner noong uncle ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, di ba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. Hindi ko alam na yun na nga ang nangyari. Kaya balik tayo sa paalala, tingnan niyo muna. Pagkatapos niyang kumanta, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Noon, nakinig ako sa iyo. Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Yeah. Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao. Pangalawa, ito walang makakakontra sa akin nito kahit saan man sa mundo. Hindi dahil galing yan sa malaking pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi dahil anak yan ng Duterte ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinatanong nyo ang sarili ninyo, ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na may lingkod para sa bayan. Isa sa mga problema natin ay ang political dynasty. Pero hindi ipinagbabawal ang kung sino man ang may gusto tumakbo. Kaya nasa atin, nasa mga butante ang pagkilatis. Duterte yan. Anong abilidad niyan? Anong kapasidad niyan? At sino yan siya? Pangatlo, at huling problema natin, paulit-ulit, behavior, galit natin sa eleksyon, sa halalan, ay yung palitan ng boto at pera. Oo. Dahil ilang beses na kayo tumanggap, magkano pilihan ng boto dito? 1,000, 1,000. Grabe, 1,000 lang? Galing ang, bigas ang ano dito, palitan. Ilang kilo? 5 kilo, so magkano yun? 250? Mga 1,300 total ngayon ang bili. Alam mo, lugi kayo. Taasan na yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod, hapon. Tinatanong ko, magkano bili ng boto dito? Noong 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. Eh, sabi ko, taasan na yung presyo ninyo eh. Tapos nung ito daw, itong eleksyon na ito, 2,000 to 3,000. Sabi ko, hindi niya pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. Pero sabi nila, mga 2,000 to 3,000 daw yung bilihan ng boto doon. Kaya, kulang ang hingi ninyo. Maraming salamat sa pagkakataon. 1,300 ang natatanggap ninyo. O, hindi pa lahat. Oh. Bakit 1,300? Eh, ang akap, magkano ba akap? Di ba 5,000?
2,000. May kaltas pa yun. Diba? One for you, one for me, one for you, one for me. Alam niyo, hindi namin ginagawa yan sa Davao. Alam niyo bakit? Wala kasi yung respeto ng tao sa isa't isa. Sabihin ko sa inyo kung bakit mamaya nawawala yung respeto. Tanang ko. Pamilihan ang boto. Bilihan. Ilang eleksyon na kayo tumanggap ng 1,300? Ilang eleksyon na tumatanggap ang mga botante ng Pilipinas ng pera kapalit ng boto nila. Pero bakit mahirap pa rin ating bayan? At bakit hirap pa rin kayo bumili ng bigas? Kasi dapat, kung akap yan at galing yan sa gobyerno, tanggapin nyo, pero tanungin nyo naman yung sarili nyo. Ang nagbigay ba nito ay karapat-dapat maging leader ng bayan natin? Dahil malamang ipusta ko yung isang paa ko, hindi niya pera yang binigay niya sa inyo. Tama. Pera yan ng bayan. So, tanggapin. Dahil tulong yan ng bayan. Huwag matakot kung iba ang iboto. Dahil unang-una, nakatago naman yung boto natin. At pangalawa, kung sino man yung manalo na mayor ninyo, na vice mayor ninyo, na konsehal ninyo, na congressman ninyo, ay may obligasyon na tumulong sa taong bayan. Kaya kung sino man yung nakaupo, magbibigay pa rin yan ng tulong sa inyo. Kaya, yan ang kailangan ninyong isa-isip. Hindi dahil sikat ang apelido, automatic ang boto. Hindi dahil may kapalit ang aking boto, ay ibibigay ko na. At, isa? Check ko lang kung nakikinig kayo. Ano yung isa? Oh, see? Hindi na nakikinig. Respeto. Nakakawala talaga ng respeto yun, ma'am, pag ano, may palitan ng pera. Yung isa ay, ano, wala naman nakinig sa inyo. Huwag ibenta ang boto. Huwag dahil sikat iboto. Ha? O yun nga, dahil sikat iboto. Ano isa? Oh, grabe yun. Ang dami-dami ninyo. Dalawa lang maalala ninyo. Ano wala pa? Ay, opo. Oo, nagpapasalamat tayo kay Mayor Isko Moreno Dumagoso. Yes. Ano? Oh. Daniel, ano? Oh, ano isa? Check ko lang kung nakikinig ka. Hindi ito totoo na kilay ko ha, drawing lang ito. Oh, drawing lang ito. Kanina, sinasabihan ko yung gumagawa ng mukha ko. Alam mo, para akong naglalakad na kilay. Tapos sabi niya, hindi, kailangan mo yan. Kasi pupunta ka ng rally. Doon sa malayo, hindi ka makikita kung wala kang kilay. Sabi ko, ganun ba yun? Sabi niya, oo, kailangan may mata ka, may kilay ka kasi hindi ka makikita. So yung mga walang make-up at walang kilay dyan, hindi po kayo nakikita. Kung namin kayo nakikita. Hindi joke yan ha, totoo yan, nangyari yan. Doon kanina kasi ayaw ko yung kilay.
Drawing lang kasi diba? Ano, wala? Respect! Respect daw, sabi ng viewers. Marami ang nangangamusta kay President Duterte. Kung saan man ako pumupunta, nangungumusta sila lahat. Tapos nagpapasabi pa sila, kanina, meron ilan dyan sa likod. Pakisabi, kamusta kay Tatay Digong. Kahit hindi ko siya kilala, lagi yung mga tao, hindi ko kilala sa pangalan, sasabi nila, pakikumusta kay Tatay Digong. Ayun. Siya po ay nakakulong. Anak po ako ng nakakulong na okay naman siya. Madami din ang nagtatanong, kamusta na si Tatay Digong? Sinasabi ko, lagi okay naman siya. Ang problema lang ay marunong maglaba, magluto, at maglinis ng kwarto. Dahil yon ay ginagawa sa kanya lagi ng mga asawa niya. Madami pong asawa ang aking tatay. Kita niyo yun si Kitty. Kitty, yung ganda ko na kapatid. Iba po yung nanay niya. Kasalukuyan po, dalawa yung girlfriend na nandoon nag-aantay na makalabas si Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo yan. O ma'am, hindi daw nila kinidnap yung hindi daw nila kinidnap si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi daw kidnap ang tawag doon. Sige, okay na lang. Hindi na kidnap ang tawag doon. Tawag doon, ninakaw nyo sa amin. Ninakaw nyo sa amin Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil siya ay propriedad o property ng syudad ng Davao. Dahil siya ay magiging mayor namin doon at buha ninyo siya, ninakaw ninyo dito. Pwede na ba yun, ma'am? Hindi daw kidnapping yan eh. Nakawan na lang. Ninakaw ninyo sa amin. Sa mga nangangamusta, ay meron kaming maliit na video presentation sa inyo. Yes. Sigurado ka ba, ma'am? Kaya ako nakakalimot sa mga sasabihin ko eh, kasi nalilimot ka, ma'am. Ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon ko at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Ito, sabi ko nga, matino na tao, si Senator Amy. Ready na? Ang ADP? Okay. Thank you. Self-rated poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. Teacher says she often complains about being hungry. Paparilin ang isang babae dahil umano sa konsehan sa droga. Pinagtataga hanggang sa mamatay ang natutulog na maglola. Bugbugi ng dalawang suspect ng nilang Ang bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Ito never be sa abis na pagkakagala, mga batang nagraragi, nagkalat sa gitna ng daan. Mga taong pinagbabaril habang bumili ng pagbiyahe sa karinderya. Makalat sa social media ang video ito ng pamamagitan sa mga Instead of going to school, they spend their days scavenging to earn money. Permanenteng trabaho ang suspect at gumagamit sa umano ng droga. Good luck sa atin lahat. Sa halip na tutukan ang kumakalam na sikmura ng mga Pilipino. Krimen, droga at korupsyon. Mas inuna ang sariling interes at kasakiman sa kapangyarihan. Itinapon palabas ng bansa ang nag-iisang Pangulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan.
Simula ng musika kay Nico nga dating Pangulo, tumahimik yung mga ibig. Kung anak ko, kung mga hindi sila, sobrang happy ako. Dahil umukok si PRRD, sabihin natin maraming kapag-ugis, maraming umutuloy sa kanyang war on drugs. Pero majority po sa atin, ng mga Pilipino, pwera na lang doon sa mga drug lords, mga drug users, youth ang agaw eh. Pero kami, lalo kami mga OS, naramdaman namin ang safety sa aming pamilya. Trying to be powerful, trying to be just a nobody. Useful, trying the brightest of their mind, shining brightly. And in a few days, I will be May taga-JNE dito guys, oh. Ayan, nandito sila, oh. from the May taga-JNE Steven, ayun, oh, yun, oh. Nakikita nyo, ayan, oh, yun, oh. Nagbibidyo. So may mainstream media po, ayan, oh, dami, oh. Ang dami, oh. Jogado ang sweldo ng pulis pati militar. Pero sinabi rin pala ang gagamitin laban sa kanilang dating Commander-in-Chief. Ano naman ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang anak. Walang darating sir. Huwag na tayo mag-disbate nito. This is not the place for debate. Hindi ko kanina. Hindi ko isa. Hindi mo gusto na kasunod na order. Kasme, long time no look Kasme, ngayon ka lang. Kanina pa na-occupy si dahil Super sa Ate, order Kasme. na isang baga na namumuno sa kanila. Kawawa. Muntik na ngong alis. Parating sila sabihan ni Bipinday, alis ka na ba, ma'am? Di ka ba alis, ma'am? Simula ng paghiyab ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Lumiyab ang sambayanang Pilipino. Rain, PRRD Home. Iisa lang ang sigaw. Duterte saan man sa mundo. Nagagawit ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyong ito. Dami ng milyon-milyong Pilipino at isahiling ang kanilang isang bitbit para sa isang mapayapa at isang Pilipino. Hindi pa tapos ang pagbiya ng mga puso natin dahil nagpapatuloy pa din ang kasamaan habang nalulugmok na ang inangit bayan. Ikaw ni Marcos ang atong gold reserves. Sa pagpapatuloy na oral arguments sa 89.9 billion peso transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury. Muling binusisi ng mga maestrado ang paggamit ng ahensya sa perang mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Aminado ang dole at bigas ng walang listahan para sa mga beneficiary ng ayuda sa kapos ng kita program o AKAP. Sa tuloy nila nagagamit na sa politika ang AKAP. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sorting, you get 30 million, 90 million lahat ng 30 million AX or ATAP, 30 million na bakit, 30 million na upad. Sa kanyang 15 taong karanasan bilang kongresista, ngayon lang daw nakikita sa Davao City Representative Isidro Uga ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee.
Ang tinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa MICAM report ng 2025 National Budget na nailaman sa batas. Partikular dito ay ang missing budget amounts sa Department of Agriculture at ang program funds na bilyones na halaga. Na-promote pa nga ang mga instrumento ng pangihindang APRRD. Police Brigadier General G. Fajardo and family. Chief of the Committee and Staff of the Joint Defense Center for Walang tigil sa bayan. Maybe when I say my farewell, if I get to live on the last day of the term, I'd like to say something and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil hindi ko anong taong binigay nila ng pagmamahal. So, You can save the Philippines. And now vote Duterte. Yun! Yun! Nung isang araw, nasa ferry ako sa Toledo, Cebu. Tatawid kami papuntang San Carlos City sa Negros Occidental. Tumawag sa akin si Pangulong Duterte. Sabi niya sa akin, diretso ko na daw nasabihin sa inyong lahat na siya ay nakikiusap na iboto ang 10 kandidato ng Duterte. Diretso. Mamaya, ma'am, idagdag kita. Sandali. Grabe ang awkward talaga. Grabe. Hindi ikaw ang pinapahirapan ko, ha? Ikaw ang nagpapahirap sa akin ngayong gabi na ito. Nahihirapan ako kasi alam mo, magkaibigan tayo. Alam ko kung gaano katino at gaano katalino mo. Okay lang, ma'am. Thank you. Thank you. Ano kasi ako, ma'am, na malunod gani. Ako sa hangin, ma'am. Nahihilo. Hangin. Nahilo. Tumawag siya sa akin at sabi niya, idiretsuhin ko na daw tayo. Iboto diretso ang 10 senators ng Duterte. Si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Jimmy Bongo, Senator Vic Rodriguez, Senator J.B. Hinlo, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador, Senator Rodante Marcoleta, Senator Pastor Kibuloy, at Senator Richard Mata. Sampo yun, no? Yes, okay. Bakit kailangan natin diretso 10 ang iboto? At hindi lumihis doon sa sample ballot ng 10 senador ng Duterte. Dahil kailangan marami o mataas ang boto para hindi mahabol ng dayaan. Kailangan malayo, malaki ang boto ng isang senador para hindi siya mahabol ng dagdag bawas sa dulo ng ranking. Kaya kailangan diretso 10, Duterte. At ang susunod na rason ay noong ako ay tumakbo noong 2022. Ang plataforma namin ay pagkakaisa at pagtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Pagtutuloy ng pagbabago. Unity at continuity. Hindi nangyari
ang unity at continuity. Ang nangyari ay puro na lang benggahan sa politika at wala nang nangyari sa bayan. Puro na lang bigay ng pera na hindi naman nakikita kung totoo ba talaga na yung buong budget ay ibinigay sa mga kababayan natin. Dahil minsan sinasabi ninyo 3,000, minsan 1,000. So hindi natin alam dahil walang listahan ang pagbigay ng pera. Bakit kailangan diretso ang boto sa 10 senador? Mahirap habulin ang dayaan, kaya kailangan boto ninyo diretso. At kailangan ng continuity at unity. Dahil silang 10 ay naiintindihan nila kung ano ang pagtutuloy sa simulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo ay may karapatan na bumoto ng 12 senador. 10 lang ang senador ng Duterte. Kaya nandito si Senator Amy Marcos na humihingi ng tulong ninyo para siya ay maibalik sa Senado at maituloy niya ang pag-imbestiga ng pagnanakaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pangako niya ay tutulong din siya sa pag-ransom o pagkuha balik at ibalik dito sa ating bayan si Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag ka mag-alala, ako naman nangako niyan, hindi ikaw. So kung hindi siya mabalik, hindi mo kasalanan. Pero nagsabi siya, tutulong siya. Dahil naiintindihan niya na mali ang ginawa at naiintindihan niya na walang direksyon ang ating gobyerno sa ngayon. Kaya, dito siya para sa inyong lahat at para iboto ninyo sa Senado. Senator Amy Marcos. So, ang nakalimutan ninyo kanina ay yung pangako. Sabi ko, di ba? Check ninyo ang pangako kung natupad pa bago ninyo iboto ulit. Yan yung ang pag-check niyan ba parang ano, yung politiko ba parang boyfriend yan ba? Diba? Ang lalaki kapag nanliligaw, ibibigay isasabihin sa iyo ang lahat. Bibigay sa iyo ang lahat. Sasabihan ka, ano sasabihin, ma'am? Hindi kita iiwan. Ano pa? Mahal na mahal kita. Ano pa? Bibigay ang buwan ng araw. Hindi kita pababayaan. Ikaw lang mag-isa. Ha? Hindi kita papaiyakin. Pero anong ginawa nila sa inyo? Pinaiyak. Iniwan. Sinaktan. Ganyan. Pinaasa. Ganyan ang isipin ninyo. Pagpili ninyo ng mga kandidato ngayon. Ang pangako, 20 pesos ang kilo ng bigas. Ayan. Na hanggang ngayon, ay hindi pa naibibigay. Kaya, ano ninyong gawin? Huwag ninyo, alam mo, tayong dalawa talaga makukulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka.
okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato ni Pino Yan siya. na nangako ng 20 pesos na bigas. na hindi. Tinupad. So, sino ang mga, alam niyo, nagtataka ako sa inyo, ha? Yung congressman ninyo dito, Bentong, si Bentong. Si Bentong, si Bentong. Bentong, Bentong. yung kasi, yung congressman ninyo, yan yung buka ng distrito ninyo. Yan yung pambato ninyo doon sa House of Representatives. Oh, shit. Unang-una, sobrang laki ng liig niya. Naiipit na yung boses. Pangalawa, sabi ko dapat magaling, di ba? Shoutout sa Yato Yung Retrix eh. congressman na pinili ninyo, bato ng mga taga sa district sa Kuan. Uy, Tara, puntahan natin sa Discord. pinakusahan niya ako ng ang lahat, inakusahan niya ako ng lahat na, pero wala man lang siyang isang ebidensya na sinabi na ito ang nagpapatotoo na buwisit talaga yung babaeng Inday Sara na yan. Wala. Kaya pag bumili kayo ng muka ng distrito ninyo, sana yung congressman ninyo. Ganitong klaseng pagmumukha ang ilagay ninyo sa Kongreso. At ganitong klaseng kapasidad. Hindi ko alam, ano bang nangyari noong 2022 at yan ang binoto ninyo. Ikwento nyo nga sa akin. Ikwento nyo sa akin. Wala na yun. Yan ang sinasabi. Kasi talaga, totoo. Nung nakita ko siya na nagsasalita patungkol sa akin, congressman yan. Yung syudad ng Maynila, di ba, ang sobrang laki ng pride natin bilang Pilipino sa syudad ng Maynila. Tapos, yan ang sinasabi ko. In-endorse ng mayor ninyo, in-endorse ng sikat, binoto ninyo, hindi nyo man inisip. Yan! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi, ang ugali natin, in-endorse ng sikat, sikat ang apelido, nabuto ko na ito. Sumayaw, kumanta, napatawa ako. Bahala na yung pangako mo, hindi natutupad, okay ka na. Yan ang, kung kita niyo, nasaan ang bansa natin ngayon. Nasa tangkungan na tayo. Baon sa utang. In-endorse ko din pala si BBM. Hingi-hingi ako ng patawad. Baon sa utang. Hingi-hingi ako ng patawad sa inyo. Sa ulit magsisisi. Ma'am, tinatanggap ko po ang sorry mo at pinatakbo mo akong Vice President.
Okay lang, ma'am. Sabi na, huli na ito, uy. Di ba ako mahuli? Diri na ta. Magbuntagay, ma, magbuntagay. Kaya nga tinanggal ko yung seal ko dito kanina kasi alam ko na kung anong mangyayari sa kampanya na yun. Alam ko na po kung anong mangyayari sa kampanya na yun. Ay. Sakit sa ulo. Ako ay hindi kandidato. Baka kasi Duterte ka ng Duterte. Hanapin ninyo ako sa balota. Hindi po ako kandidato ngayong election na ito. Ako po ay nandito bilang isang botante din. Papaalala sa inyo. Hindi dahil sikat yan, hindi automatic ang boto. Hindi dahil napapatawa kayo, hindi automatic ang boto. Yan ninyo yung pangako. At yes, ma'am. Ngayon, pati ako, ma'am, nagising. Nagising ako, ma'am, na-impeach na ako. Yawa yung matawhanan niyo. Sira ng ano. Bibi, maganda ka pa din! Ano pa? Ano ba ang pag-usapan natin? Anong tanong ninyo? May tanong kayo? Ano daw? Makukulong tayo niyan. Paalisin, palayasin, patalisikin, paalisin. Ano pa? Anong tanong ninyo? Tatakbo ka ba sa 2028? Paano maka-uwi si President Duterte? Itapin din natin doon. Punta tayo lahat doon. Akong bahala sa ticket ninyo, ha? Kakaganda namin niya. Pinatin doon. Alam niyo, wawa siya kasi nung tumawag siya, kwento niya sa akin, di ba? Bakit kailangan diretso 10 yung mga senador. Sinabi niya sa akin, kaya, sabi niya sa akin, ayaw biya akong kalimti din niya, basta makalimtan ko nimo mabulok ko din niya. Huwag mo akong kalimutan dito. Baka makalimutan mo ako, mabubulok ako dito. Yan ang oo. Kung isang bayanan, DP nagpa-pray para Si Pangulong Duterte is 80 years old. Mahina na yung tuhod niya, mahina na yung likod niya, mahina na yung katawan niya. At kakaawa siya sa sitwasyon niya doon. Sobrang sakit na po. Sabi ko sa kanya, matuto ka na lang magluto ng itlog. Mabilis lang yan. Haluin mo lang, tapos lagyan mo ng mantika. Okay na, asin. Sorry, wala akong marunong magluto. Asin. Sorry, ma'am. Asin, ano pa nilagay mo? Mantika. Bawang sibuyas, asin. Sabi niya sa akin, pinapaluto mo ako ng itlog, hindi nga ako marunong magpakulo ng tubig. Kaya, paano natin siya maibalik, ma'am? Ituloy lang natin yung kanyang nasimulan na pagbabago. Meron po siyang nagagawa. Siya po ay senador. Kapatid niya. Yes, ma'am. Presidente na Kapatid niya ang presidente ng Pilipinas. Ang problema nito, ma'am, nagsabi na ang kapatid niya na hindi daw niya kapatid ito, ma'am.
Tinakwil na po ito ng kapatid niya, ma'am. Nakakaawa din. Madami ang nakakaawa ngayong panahon na ito. Hindi lang si President Duterte, hindi lang si Senator Amy Marcos, mga tao na nagugutom, mga tao na biktima ng kriminalidad, mga tao na walang oportunidad sa trabaho. Alam niyo ba kung gaano kadami ang ating mga kababayan na nagpupumilit pumunta sa abroad para magtrabaho? Libo-libo araw-araw. Dahil wala tayong nakikita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya ano ang magagawa natin? Magagawa natin ay iboto. Ang mga senador, Duterte, at huwag niyang kalimutan! Si Berto! Hindi, babalik talaga ako dito! Huwag niyong kalimutan iboto si Carla Lopez, ang ating congressman. Sir, pag in-impeach mo pa ako pangalawang beses, sir, hindi ko na lang. Kalampasan ko yung isang impeachment, yung susunod na impeachment, siya din yung pipirma. Kaya, ulitin ko po yung pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa oras ninyo, sa panahon ninyo, sa pakikinig ninyo, pasensya ninyo, pagmamahal ninyo, at sa inyong patuloy na pagtitiwala sa akin, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, at sa aming pamilya. At salamat po, Mayor Isko Moreno Dumagoso, pagpapahiram ng microphone, kuryente, bedwall at stage yung gabi na ito. Napakabait niyo po. Alam niyo ba, mahirap maghanap ng stage. Subukan mo ba? Mahirap maghanap ng stage ngayon ha. Kahapon, doon ako sa Bacolod. Meron na akong rally. Ito, rally. Oo nga eh. 2 bangko dapat, Mayor, kasi hindi ako kinakaya ng isa lang. Sabi nung kasama ko kahapon, ayan, tumayo ko na lang dyan. Sabi ko, ito lang yan, kung ako nag-isa, hindi ako kaya ng isa lang, dapat 2 bangko. 2 na yung rally, okay na. Ayan na, ganito, ganyan. Tapos nung gabi na, papunta na ako dun sa rally, sinabi sa akin, ay, hindi ka pwede tumampa sa stage namin. Dahil, dahil Duterte ka. Mahirap talaga maghanap ng stage ngayon.